Life Basics isinalin sa Tagalog 2024. Ang layunin ng pag-record na ito ay ipaalam sa iyo at subukan na paliitin ang isa sa pinakakahanga-hangang libro na naisulat kailanman, Think and Grow Rich, ni Napoleon Hill. Walang dudang ang solong aklat na ito ay may mas malaking impluwensya sa buhay, mga tagumpay, at kapalaran ng mas maraming tao kaysa anumang ibang gawain ng kanyang uri. Sa buong libreng mundo, may literal na libu-libong mga matagumpay na mga lalaki sa lahat ng uri ng trabaho na nasa kung nasaan sila ngayon dahil minsan silang kumuha at bumili ng isang kopya ng Think and Grow Rich, at agad nilang sasabihin sa iyo. Unang natuklasan ko ang kahangahangang aklat na ito noong tagsibol ng 1949. Malaking tulong ito sa akin. Tinulungan ako nito na magpasya kung paano ko matutupad ang aking layunin. Pinag-isahin nito ang aking pag-iisip at nagbigay sa akin ng tuwid, malinaw na daan patungo sa punto na aking pinagpasyahan na marating. Isa sa aking pinakamalapit na mga kaibigan ang natagpuan ang aklat ilang taon na ang nakakaraan at nanatili sa bahay ng 3 araw sa pagbabasa at pagsasalin nito, at pagkatapos ay umangat siya sa kanyang industriya. Ako ay nagupo sa mga mayaman na may panel ng kahoy, may karpeta na mga tanggapan ng mga eksekutibo at nakinig sa mga kilalang negosyante sa buong mundo. Ilan sa kanila ay sapat na matanda upang maging aking ama, at sabihin sa akin na ang lahat ay naging maayos pagkatapos nilang magbasa ng Think and Grow Rich. Ngayon, ano ang sikreto ng kahangahangang aklat na ito? Bakit ang aklat na ito, sa lahat ng libu-libong mga aklat na nagtutulong sa sarili, ay nananatiling ang isang matataas na halimaw? Sa palagay ko para maunawaan ito, kailangan mong malaman si Napoleon Hill tulad ng pagkakakilala ko sa kanya. Tiyak na hindi siya ang unang tao na nagulat sa kahirapan at tila walang katapusang pakikibaka at kakulangan ng direksyon na kanyang nakita sa paligid bilang isang bata at bilang isang binata, o hindi siya ang unang sumulat sa paksa. Ngunit mayroon siyang dalawang natatanging, lubos na naunlad na kakayahan na bihirang makita sa isang tao. Una, ang paraan kung paano niya nilapitan ang kanyang paksa. Si Napoleon Hill ay sumunod sa mga sagot sa tagumpay sa parehong paraan na ang isang siyentipiko ay naghahanap upang buksan sa ilaw ng rason ang isang lihim ng kalikasan. Siya ay sumunod sa solusyon sa tagumpay sa parehong paraan na natuklasan ni Thomas Edison, ang solusyon sa electric light. Walang tigil, walang hanggan, walang kapintasan, hanggang sa ang katotohanan na nandyan na sa buong panahon ay ibinunyag sa kanya. Ang kanyang pangalawang mahalagang kakayahan ay ang galing o kasanayan sa pagsusulat tungkol sa kanyang mga natuklasan sa ganitong paraan na ito ay agad na nauunawaan sa isip, ngunit ang mas importante marahil para sa partikular na paksa, nauunawaan din emosyonal. Sa huling pahina ng Think and Grow Rich, ay binasa, ang kamay na naglagay ng libro sa ibabaw ng mesa ay iba, ang lalaki na noon ay tumayo at lumabas sa mundo ay iba, isang binagong tao. Ang nakakasikip at nakakasalikong webs ng sariling inilapat na pagkasiphayo at kawalan ng tuwid na direksyon ay nawala, at ngayon ang daan ay malinaw. Ang lalaki ngayon ay may hawak na natatangi at hindi nakikitang galing, na pagpapabukas sa mga pangarap sa katunayan, mga kaisipan sa mga bagay. Ang tinatawag na kapalaran o ang mga walang saysay na epekto ng mga panlabas na kalagayan ay hindi na nangunguna, ang siyang dating pasahero ngayon bigla ay ang kapitan. Upang simulan, kailangan nating maunawaan ang simpleng katotohanan, ang prinsipyo, o pilosopiya na nakalagay sa suportang istruktura ng gawaing ito. Maliban kung anuman ito ang iyong itatayo ay batay sa katotohanan, magtatapos ka na may buong istruktura na natumba, at kahalintulad mong nakakalat sa iyong paligid tulad ng armas ng mga sinaunang mandirigma ni Homer. Hindi ito maaaring manatiling tumayo, hindi ito makakatagal sa pagsubok ng panahon. Ang dahilan kung bakit Think and Grow Rich ay nagtagal sa pagsubok ng panahon ay dahil nakaugat ito sa malawak at malinis na pundasyon kung saan matatagpuan ang bawat tagumpay ng tao, ang malinaw, hindi mapag-aalinlangang katotohanan na lahat ay nagsisimula sa isang ideya. Isang pilosopiya na batay sa katotohanan na ang kayamanan ng lahat ng uri ay nagsisimula sa estado ng isipan, na maaari kang magsimula na walang iba kundi mga kaisipan, ideya, at organisadong plano. Ang mga kaisipan ay mga bagay, napakalakas na bagay, kapag pinagsama-sama ang tiyak na layunin, patuloy na pagpupunyagi, at matinding pagnanais na isalin ang mga ito sa mga bagay o kayamanan, ang kayamanan na kahit ano ang iyong nais. Matagal nang sinasabi ito ng mga pantas sa loob ng mga siglo,
at kamakailan lamang sinulat ni Charles A. Seremy. Ang katotohanan ay na ang kaisipan ng tao ay totoong organismo tulad ng anumang kalamnan sa katawan, ngunit mas malaki sa potensyal na kapangyarihan, at tulad ng mga fiber ng kalamnan, ito ay maaaring palakasin upang magtungo sa mga hindi inaasahang tagumpay. Kaya ito ang katotohanan sa pamamagitan ng kung saan batay ang Think and Grow Rich. Kung alam mo kung ano ang iyong nais at kung gusto mo ito ng sapat na malakas upang magtamo, ng uri ng pagtitiyaga na hindi lamang maantala, tiyak na magtatagumpay ka. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa iyong isipan, maaari mong kontrolin ang iyong kapalaran dito sa lupa. Ngunit ito ang aming pundasyon. Pag-usapan natin ang mga sikat na 13 na napatunayang hakbang tungo sa kayamanan ni Napoleon Hill na matatagpuan sa kanyang aklat, Think and Grow Rich, na tandaan, syempre, na ang kayamanan ay kung anuman ang iyong nais. At dito mismo, hayaan mong magbigay ako ng 2 mahalagang punto. Ang una ay na kapag nakikinig ka sa recording na ito, magkaroon ka ng notebook sa tabi at gumawa ng mga tala habang tumatagal ang ating usapan. Ang pangalawa ay na ang recording na ito ay ginawa para sa iyong personal na paggamit, upang samahan ka sa iyong sariling nakakatuwang paglalakbay. Ang pag-play ng recording na ito para sa isang grupo ay magpapatunay lamang ng pansamantalang tulong. Siguraduhin mayroon kang sariling kopya upang i-play muli at muli, lalo na sa mga oras na maaaring madama mo na naliligaw ka sa landas. At ngayon, ang sikat na 13 na prinsipyo ni Napoleon Hill. Makikita mo na hinati namin bawat prinsipyo sa pamamagitan ng pagpapatong sa mga ito sa record. Sa ganitong paraan, binibigyan ka ng mabilis na akses sa anumang partikular na prinsipyo na nais mong balikan para sa sanggunian. Ang unang prinsipyo, pagnanasa. Narito ang simula para sa lahat ng tagumpay, ang unang hakbang patungo sa kayamanan. Ngunit narito kung saan madalas tayong tumatakbo sa isang balakid. Ang isang tao ay magsasabi, alam ko kung ano ang nais ko, pero kaya ko bang makuha ito? Pag-usapan natin itong usapin ng pag-aalinlangan mamaya, pero minsan at para sa lahat, linawin natin ang puntong ito, ang puntong kung maaari mo bang makamit ang iyong pagnanasa ng buong puso mo. Sa tingin ko, mas mainam na ipinahayag ito ni Emerson na sumulat, walang anuman na kapritsyo sa kalikasan, at ang pag-usbong ng pagnanasa ay nagpapahiwatig na ang pagpapawi nito ay nasa konstitusyon ng nilalang na nararamdaman ito. Sa ibang salita, hindi mo mararanasan ang pagnanasa kung hindi ka kaya ng magtagumpay. Mayroon tayong likas na tagapamahala, at ang ating mga pagnanasa ay binabago ng ating kakayahan at hilig. Anuman ang iyong pagnanasa ng buong puso, unawain ng minsan at para sa lahat na dapat ito'y maaaring maging sa iyo. Sa Think and Grow Rich, sinipin ni Napoleon Hill ang halimbawa pagkatapos ng halimbawa kung bakit ang iyong matinding pagnanasa ay walang iba kundi isang tumpak na larawan ng kung ano ka balang araw. Kaya, dito mismo, tiyak na itatag sa iyong isipan ang kung ano ang iyong pagnanasa higit sa anumang bagay. Ang bawat tao na walang mga pagnanasa ay walang anumang prinsipyo ng aksyon o motibo sa pagkilos. Isang magandang paraan upang malaman kung talagang mayroon kang matinding pagnanasa ay suriin ang paraan kung paano mo hahabulin ito. Kung hahabulin mo ang iyong iniisip mong pagnanasa ng dahan-dahan, mahina, sa isang pagtatangkang mag-ingat, hindi mo talaga mayroong matinding pagnanasa sa lahat. Hindi mo maabot ang ikalawang base kung mananatiling may isang paa sa unang base. Ngunit kung handa kang sunugin ang mga tulay mo sa likuran mo at sabihin ng isang beses at para sa lahat, ito ang gagawin ko, at hindi ako atras, hindi ako babalik, mayroon kang uri ng pagnanasa na maaari lamang magtapos sa tagumpay. Kailangan ng ganitong klaseng determinasyon upang magpatuloy na bumangon matapos ang mga pagbagsak na siguradong mararanasan mo. Ang mga taong hindi gumagawa ng mga pagkakamali ay yaong hindi kailanman sumubok ng anuman, ang mga mahiyain na nagsisigarilyo sa lawa na hindi kailanman lumalakbay sa malawak at malalim na dagat sa kabila. Mabuti, itong mga prinsipyo ay gagana para sa anumang bagay na maaaring gusto mo, isang mas maayos na buhay sa tahanan, isang mas matagumpay na karera. Para sa ating halimbawa, sabihin na nating ang iyong nais ay mas maraming pera upang mas mahusay na alagaan ang iyong pamilya at magbigay para sa iyong mga darating na taon, upang makuha ang iyong bahagi ng kasaganaan na naghihintay. Binibigyan tayo ni Napoleon Hill ng 6 na tiyak na praktikal na hakbang na dapat sundan.
Una, itala sa iyong isip ang eksaktong halaga ng pera na iyong nais. Hindi sapat na sabihin lamang, gusto ko ng maraming pera. Maging tiyak sa halaga. Mayroong psikolohikal na dahilan para sa kahalagahan ng katiyakan na ipapaliwanag sa susunod na prinsipyo. Pangalawa, tukuyin ng eksaktong kung ano ang iyong nais na ibigay bilang kapalit sa perang nais mo. Walang realidad na libreng bagay. Pangatlo, itakda ang eksaktong petsa kung kailan mo nais na magkaroon ng pera na iyong nais. Pang-apat, lumikha ng eksaktong plano para maisakatuparan ang iyong nais at magsimula agad, kahit handa ka man o hindi, na isakatuparan ang plano na ito. Pang-lima, isulat ng malinaw at maikli ang pahayag tungkol sa halaga ng pera na nais mong makuha. Itakda ang panahon ng pag-aari nito. Isaad kung ano ang iyong nais na ibigay bilang kapalit sa pera. At ipaliwanag ng malinaw ang plano, kung paanong ang plano na ito ay makakamit. Basahin ang iyong nakasulat na pahayag ng 2 beses sa isang araw, minsan bago matulog sa gabi at 1 beses pagkatapos magising sa umaga. Habang binabasa mo, tingnan at damhin at paniwalaan mo na ikaw ay may-ari na ng pera o kahit anumang iyong layunin. Mahalaga na sundin mo ang mga tagubilin na ito ng eksaktong. Pakinggan ang bahaging ito ng record hanggang sa makuha mo ito ng kasiya-siya, dahil ito ay sa malayo, ang pinakamahalaga sa 13 na mga prinsipyo. At nagtatapos ang kabanatang ito ng aklat na ito sa mga salitang ito. Sa pamamagitan ng ilang kakaibang at malakas na prinsipyo ng mental na kimika, na hindi niya kailanman ibinunyag, ang kalikasan ay sumasakop sa impulso ng malakas na pagnanasa ng isang bagay na hindi tumatanggap ng ganitong salita ay imposible at hindi tinatanggap ang anumang realidad tulad ng pagiging nabigo. Ang pangalawang prinsipyo ay pananampalataya. Hindi mo kailanman maisip ang iyong pangunahing pagnanasa kung hindi ang pananampalataya ay humihilik sa iyong isipan. At kung minsan ay nahihirapan kang magkaroon ng pananampalataya sa iyong sarili, maaari kang tiyak na magkaroon ng pananampalataya sa mga prinsipyong ito. Sinulat ni Napoleon Hill, ang pananampalataya ay isang estado ng isip na maaaring ma-induce o malikha sa pamamagitan ng pagpapatibay o paulit-ulit na mga tagubilin sa subconscious mind, sa pamamagitan ng prinsipyo ng malayang conscious suggestion. Ang malayang konsensya suggestion ay simpleng nangangahulugang isang payo sa iyong sarili, tulad ng isang autobiografiya, ay isang biografiyang isinulat ng tao na pinag-uusapan. Sa pamamagitan ng pagkakuha ng isang mental na larawan ng iyong sarili na may tagumpay ng makamit ang iyong pangunahing pagnanasa ng paulit-ulit, ikaw ay magkakaroon ng pananampalataya na kailangan mo. Mahalaga ang pananampalataya sa tagumpay. Sinabi minsan ng Emperador Napoleon, ang lahat ng mga pang-akademikong estruktura ay nagugunaw na parang isang sira na gusali bago pa man ang isang salitang pananampalataya. Sinabi ni Pascal, ang pananampalataya ay nagpapatibay ng maraming bagay na tungkol sa kung saan ang mga pandama ay tahimik, ngunit wala namang anuman na kanilang itinatanggi. Ito ay mas mataas kaysa sa kanilang patutuo, ngunit hindi kailanman tinututulan ito. Sinabi ni Goethe, ang mga epiko ng pananampalataya ay mga epiko ng kabunga-bunga, ngunit mga epiko ng hindi paniniwala, gaano man kumikislap o walang halaga ng lahat ng permanente na mabuting. At, sinabi ni Schlegel, sa tunay na buhay, bawat dakilang gawain ay nagsisimula at kumukuha ng unang hakbang sa pananampalataya. Maniwala ka na kaya mong matupad ang iyong hinahanap, sapagkat hindi mo ito pipiliin kung hindi ito para sa iyo. Sa kanyang kabanata tungkol sa pananampalataya, ibinibigay sa atin ni Napoleon Hill ang isang formula ng kumpiyansa sa sarili. Una, alam ko na may kakayahan akong makamit ang layunin ng aking tiyak na layunin sa buhay, kaya't hinihingi ko sa sarili ko ang matiyagang, tuloy-tuloy na aksyon patungo sa pagkamit nito, at dito at ngayon ay pangako kong gagawin ang gayong aksyon. Pangalawa, nauunawaan ko na ang mga pangunahing iniisip ng aking isip ay sa huli magpaparami sa kanilang sarili sa labas na pisikal na aksyon at unti-unting magiging pisikal na realidad, kaya't nakatuon ako ng aking mga iniisip ng 30 minuto araw-araw sa gawaing isipin ang tao na balak kong maging, sa gayon ay lumikha sa aking isip ng malinaw na larawan ng taong iyon. Pangatlo, batid ko sa pamamagitan ng prinsipyo ng autosuggestion na anumang pagnanasa na patuloy kong iniisip sa aking isipan ay sa huli ay hahanap ng ekspresyon sa ilang praktikal na paraan ng pagkamit, ng layunin sa likod nito, kaya't maglalaan ako ng 10 minuto araw-araw sa pagsasabing sa sarili ko ng pag-unlad ng kumpiyansa sa sarili.
Pang-apat, malinaw kong isinulat ang isang paglalarawan ng aking tiyak na pangunahing layunin sa buhay, at hindi ako titigil hanggang sa magkaroon ako ng sapat na kumpiyansa sa sarili para sa pagkamit nito. Pang-lima, batid ko ng walang yaman o posisyon ang makakatagal ng matagal maliban sa itinayo sa katotohanan at katarungan, kaya't hindi ako sasali sa anumang transaksyon na hindi pakikinabangan ng lahat ng apektado nito. Magtatagumpay ako sa pamamagitan ng pag-akit sa akin ng mga puwersa na nais kong gamitin at ng kooperasyon ng ibang tao. Papangaralan ko ang iba na maglingkod sa akin dahil sa aking pagiging handang maglingkod sa iba. Lilinisin ko ang galit, inggit, selos, pagmamalabis sa sarili, at sinisismo sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng pagmamahal sa lahat ng tao, sapagkat alam ko na ang negatibong pananaw sa iba ay hindi kailanman magdadala sa akin ng tagumpay. Pakikinggan ako ng iba sapagkat ako'y maniniwala sa kanila at sa sarili ko sa pagbabasa muli ng Think and Grow Rich, upang may pagawa ko ang maikling pagsasalin nito. Sa pagre-record, ako ay biglang naapektuhan muli ng napakagandang kabanata tungkol sa pananampalataya, lalo na ang mga halimbawa ng kung paano ang ilan sa mga pinakamahuhusay na tao sa mundo ay nagtagumpay sa mga bagay na tila'y hindi posible sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ikatlong prinsipyo ay autosuggestion. Ngayon, ating binanggit na ito. Sinasabi sa atin ng kabanatang ito sa aklat kung paano, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapayo, ang subconscious mind ay maaaring gamitin para sa atin. Ito ay ang kakayahan na mag-focus ng iyong isip sa iyong matinding nais hanggang ang iyong subconscious mind ay tanggapin ito bilang katotohanan, at magsimulang magplano ng paraan upang maisakatuparan ito. Dito nagmumula ang mga hinala, biglang mga isip o inspirasyon. Ang mga tagubili na ibinigay sa kaugnayan sa 6 na hakbang sa ikalawang kabanata ay ngayon ay isasara at isasama sa mga prinsipyong tinatalakay ni Napoleon Hill sa kabanatang autosuggestion. Una, pumasok sa isang tahimik na lugar, marahil sa kama sa gabi. Isara ang iyong mga mata at ulitin ng malakas upang marinig mo ang iyong sariling mga salita. Ang nakasulat na pahayag ng halaga ng pera na nais mong maipon, o isang maingat na pagpapatibay ng anuman ang iyong layunin, ang limitasyon ng oras para sa pagkakaroon nito, at isang paglalarawan ng serbisyo o kalakal na nais mong ibigay bilang kapalit ng pera. Sa pagtupad mo sa mga tagubaylang ito, tingnan mo na ang iyong sarili ay nasa pag-aari na ng iyong layunin. Halimbawa, magpasya na ikaw ay mag-iipon ng $50,000 bago mag-1 ng Enero 5 taon mula ngayon. Nais mong magbigay ng personal na serbisyo bilang kapalit ng pera, sa katayuan ng isang salesman. Ang nakasulat mong pahayag ng iyong layunin ay dapat katulad ng sumusunod: sa unang araw ng Enero, 19, anuman ang taon, magkakaroon ako ng $50,000 sa aking pag-aari, na magmumula sa iba't ibang halaga mula sa panahon hanggang sa panahon sa pagitan. Bilang kapalit ng perang ito, ibibigay ko ang pinaka-epektibong serbisyo na kaya kong ibigay, na naglilingkod sa pinakamaraming maaaring dami at pinakamahusay na kalidad ng serbisyo sa katayuan ng isang salesman at dito ay ilarawan ang produkto o serbisyo na nais mong ibenta o anuman ang iyong ginagawa para sa kabuhayan. Patuloy ito, ako'y naniniwala na magkakaroon ako ng perang ito sa aking pag-aari. Ang aking pananampalataya ay napakatibay na kaya ko nang makita ang perang ito sa aking harapan. Maaari ko itong hawakan sa aking mga kamay. Ito ay ngayon ay naghihintay na ilipat sa akin sa oras at sa proporsyon na ibinibigay ko ang serbisyong nais kong ialok bilang kapalit nito. Ako ay naghihintay ng isang plano kung paano makakapag-ipon ng perang ito, at susundin ko ang plano na ito kapag ito'y natanggap. Pangalawa, ulitin ang programang ito gabi at umaga hanggang makita mo sa iyong imahinasyon ang pera na nais mong maipon. Pangatlo, ilagay ang isang nakasulat na kopya ng iyong pahayag kung saan mo ito makikita gabi at umaga at basahin ito bago matulog at paggising hanggang ito ay naging bahagi na ng iyong alaala. Sa pagtupad mo sa mga tagubiling ito, ikaw ay sumusunod sa prinsipyo ng autosuggestion. Ang ika-4 na prinsipyo ay ang espesyalisadong kaalaman. Dito ko iniisip na si Napoleon Hill ay nagpapahayag ng napakahalagang punto. Ang kaalaman ay kapangyarihan lamang hanggang sa saklaw na ito ay naorganisa sa isang tiyak na plano ng aksyon at nakatutok sa tiyak na layunin. Upang idugtong ang pagsipi mula sa aklat, bago ka makatiyak sa iyong kakayahan na gawing salapi ang pagnanasa, kakailanganin mo ang espesyalisadong kaalaman sa serbisyo, kalakal, o propesyon na nais mong ialok bilang kapalit ng yaman.
Marahil ay kailangan mo ng mas maraming espesyalisadong kaalaman kaysa sa iyong kakayahan o impormasyon na makuha, at dapat itong maging totoo. Maaari mong lampasan ang iyong kahinaan sa tulong ng iyong mastermind group. Higit dito ay sa mga susunod pa, ngunit sa ngayon, maunawaan mong kailangan mong matuto ng lahat ng maaari mong malaman tungkol sa iyong espesyalisasyon. Itabi ang isang tiyak na oras bawat araw para sa pag-aaral ng higit patungkol sa iyong ginagawa para sa iyo. Kunin ang mga kurso na inaalok sa iyong paksa at makisama sa mga lalaking maalam sa iyong negosyo. Ang ikalimang prinsipyo ay imahinasyon. Ang imahinasyon ay literal na ang gawain kung saan hinuhulma ng loob ang lahat ng mga plano na nilikha ng tao. Ang pagnanasa, ang hangarin ay binibigyan ng anyo, hugis, at aksyon sa tulong ng imahinatibong kakayahan ng isip. Sinabi na ang tao ay maaaring lumikha ng anuman na kanyang maipipintas, gaya ng sinasabi at itinuturo ni Napoleon Hill, anuman ang maipasimula at may paniniwala ng isip ng tao, ito ay kanyang magagawa. Ang tanging limitasyon ng tao, sa loob ng katwiran, ay nasa kanyang pag-unlad at paggamit ng kanyang imahinasyon at sumunod na motibasyon sa aksyon. Ang mga dakilang pinuno sa negosyo, industriya, pananalapi, at ang mga dakilang alagad, music hero, makata, at manunulat ay naging dakila dahil nagtagumpay sila sa pagbuo ng kapangyarihan ng sariling motibasyon. Sa kasamaang palad, isa sa pinakamagaling na aklat na ibinuo kailanman sa paksa na ito, kung hindi man ang pinakadakila, ay ang tagumpay sa pamamagitan ng positibong mentalidad, ni Napoleon Hill, at W. Clement Stone. Nagmungkahi ako na kumuha ka ng isang kopya mula sa iyong bookstore sa iyong pinakamadaling panahon. Kung sakali namang wala ng kopya sa iyong bookstore, maaari kang kumuha ng isang kopya sa pamamagitan ng pagsulat sa address na nasa label ng talaang ito. Sa pagpapatuloy mo sa iyong araw-araw na trabaho, isipin ng patuloy kung paano ito maaaring gawin ng mas mahusay, mas epektibo. Isipin ang mga pagbabagong walang takdang panahon, maaari bang gawin ang mga ito ngayon? At kung nararamdaman mong limitado, tandaan ang mga salita ng yumaong Frank Lloyd Wright, sinabi niya, ang sangkatauhan ay lumikha ng pinakadakilang bagay kapag ang mga limitasyon ay pinakamalaki. Kaya, kapag kailangan ng pinakamaraming imahinasyon upang itayo ito, tila lahat ng limitasyon ay palaging naging pinakamahusay na kaibigan ng arkitektura. Habang binubuo mo ang iyong hinaharap mula sa puntong ito pataas, huwag mong ikabahala ang iyong sarili sa mga limitasyon, ngunit tandaan na maaari nilang maging ang iyong pinakamahusay na kaibigan sapagkat kailangan nila ng imahinasyon upang lampasan ang mga ito. Gayun din, tulad ng sinabi ni Beecher, ang kaluluwa na walang imahinasyon ay katulad ng isang observatoryo na walang teleskopyo. Ngayon, kung ibaligtad mo ang talaang ito, makakarating tayo sa ika-6 na prinsipyo. Ang ika-6 na prinsipyo ay organisadong pagpaplano. Naisip mo na ang iyong pagnanais, ang iyong layunin, ngayon ay mag-organisa tayo ng plano para sa tagumpay nito. Diretso sa schedule, hayaan mo akong ulitin mula sa Think and Grow Rich. Nalaman mo na ang lahat ng bagay na nilikha o nakamit ng tao ay nagsisimula sa anyo ng pagnanais. Ang pagnanais ay dala sa unang paglipad nito mula sa abstrakto, patungo sa konkretong sa tulong ng imahinasyon, sapagkat ang mga plano para sa paglipat nito ay nilikha at inorganisa. Noon pa man, pinayuhan ka na kunin ang 6 na tiyak na praktikal na hakbang bilang iyong unang hakbang sa pagsasali ng pagnanais para sa anumang nais mo sa kanyang pisikal na katumbas. Isa sa mga hakbang na ito ay ang pagbuo ng tiyak na praktikal na plano o mga plano sa pamamagitan ng pagbabago ng paglipat na ito. Mag-alyado ka sa isa o higit pang mga tao, isang grupo ng kung ilan man ang iyong kailangan para sa pagbuo at pagpapatupad ng iyong plano o mga plano, para sa pag-akumula ng pera na iyong itinatag bilang iyong layunin, sa pamamagitan ng patakaran ng pangunahing isipan. Ito ay mahalaga, bago bumuo ng iyong alyansa ng pangunahing isipan, pumili kung anong mga pakinabang at benepisyo ang maaari mong ialok sa mga individual na miyembro ng iyong grupo bilang kapalit ng kanilang kooperasyon. Walang sino man ang magtatrabaho ng walang hanggang panahon ng walang anyo ng kabayaran, bagaman hindi ito palaging nasa anyo ng pera. Magayos upang magtagpo ang mga miyembro ng iyong pangunahing isipan sa hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo at mas madalas kung maaari, hanggang sa magkasamang maperpekto ang kinakailangang plano o mga plano para sa tagumpay ng iyong layunin. Panatilihin ang perpektong harmonya sa pagitan mo at ng bawat miyembro ng iyong pangunahing isipan.
Tandaan ang mga katotohanan ito. Una, ikaw ay nakikipag-ugnayan sa isang gawain ng malaking kahalagahan para sa iyo.